Queens of R&B JR at ang kanyang wife na si Mika Javier may ibinunyag. Sa isang panayam, halimbawa sa isang podcast online show, sinabi ni JR na may korupsyon di umano sa loob ng music showbiz industry, hindi lang sa gobyerno. Partikular niyang tinukoy ang ilang manager na hindi raw ibinibigay ng buo ang bayad ng artist o kaya ay ibinabawasan o hindi sinasabi ang tunay na talent fee. Halimbawa, ang binanggit niya, kung ang usapan ay 100,000 pesos ang bayad sa gig, posibleng mas maliit na halaga lang ang sabihin sa artist at ang natira ay napupunta sa manager. Ano ang ibig sabihin nito? Ang punto ni JR, may mga hindi transparent na transaksyon sa pagitan ng manager at artist at may ilang artist na hindi aware sa totoong kita nila. Hindi naman niya pinangalanan ang specific na tao o kumpanya, kaya mas general itong babala o pagbubunyag tungkol sa sistema. Ayon kay JR, sinabi pa niya na, "So Kian, sorry, I'm talking about it, but you know, it's for the benefit of all artists naman. I'm not trying to parang taints his image." Kunwari, 100,000 ang pinag-usapan ng manager sa venue. Sasabihin ng manager sa artist, "Oh, parang 10,000 lang ang na-deal natin." Tapos may kaltas pa yon na 30%. So 7,000 na lang mapupunta sa artist. It happens all the time where managers don't reveal the real amount. Kaya I really want to talk about this. It's not fair to us. We're the one on stage. We're the ones that have been practicing. Tapos yung binabayad sa atin parang mas kumikita pa yung ibang manager. Yan ang naging say at pagbubulgar ni JR sa music industry. Dahil dito ay agad-agad na naikonek ang obserbasyon na ito ng mga fans sa naging pahayag ni JR sa joining ng SB19 bilang independent artist. Bakit nga ba nila ito naikonek? Ang sinabi ni JR sa posibleng hindi transparent na talent fees at panlalamang ng ilang managers. Tumatama sa isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit pinili ng SB19 na maging independent. Ang SB19 ay dating under sa Showbiz Philippines pero kalaunan ay kumalas sa management at nagtatag ng sariling kumpanya na 1C Entertainment. Ano ang punto ng fans? Para sa fans or sa 18, parang sinasabi nila, ito mismo yung sistema na iniiwasan ng SB19. Mas may control ang artist kapag independent sila. Mas transparent ang kita at decision making. Balance stick. May sense ang koneksyon pero dapat malinaw. May real issue sa industry ayon kay JR. Independence, mas malaking control sa finances, creative direction, and career decisions. Pero hindi automatic. Hindi ibig sabihin lahat ng managers ay ganito. At hindi rin naman ibig sabihin na madali ang pagiging independent. Reality check sa pagiging independent, ang pagiging independent tulad ng SB19 ay mas malaya pero mas risky. Mas mabigat ang responsibilidad sa production, marketing, and finances. SB19 work kasi may solid fan base, may business structure 1C Entertainment, at may experience na sila sa industry. Ang bottom line, ang koneksyon na ginagawa ng fans ay logical pero situational. Oo, ang issue na binanggit ni JR ay isa sa reason kung bakit may artist na pinipiling maging independent. Pero ang success ng SB19 ay hindi lang dahil umalis sila sa system, kundi dahil marunong silang magpatakbo ng sarili nilang sistema. Hindi lahat ay nagkakaroon ng ganoon nga pong successful na resulta. Pero ang maganda kasi sa SB19, may kani-kaniya silang talent na talaga namang may pagmamalaki. Well, anong masasabi niyo about dito? Ngayon ay very successful na nga ang SB19 at napakaraming ang pinatunayan ng grupong ito bukod sa pagiging independent. Sila na rin ang nagbukas sa P-pop na makilala sa buong mundo, katulad ng kanilang pagpe-perform sa nalalapit na Lollapalooza sa July 30. Ayon nga sa isang comment, people didn't question about SB19 being at Lollapalooza kasi alam naman ng lahat kung gaano sila kahalimaw sa stage. Walang tanong na bakit sila,
kundi bakit ngayon lang. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.